It's not you. It's not your strength. It's not other people. It's not your money. It's not your health. It's not your situation. But the Lord is your shield. Lumulungkot tayo, pinanghihinaan tayo ng loob, pag iniisip natin, ang ating security ay nandun lang sa ating kalusugan, sa ating pera, sa presensya ng mga tao sa ating buhay, sa ating personal na kondisyon. Pero pag doon tayo umasa para maging masaya, lulungkot ka nga. Kasi hindi naman laging nandiyan ang mga tao. Hindi ka naman nakakatiyak na lagi kang may pera. At hindi naman ang mga tao nagkakaroon ng 100% health. Lahat may kani-kanyang uri ng mga kahinaan at karamdaman. Kanya-kanya lang pagdadala at pagpapalakas ng loob. So hindi tayo, hindi ibang tao, hindi bagay ang ating shield, kundi ang Panginoon. Kaya sabi niya, I will trust you completely. Bakit maraming taong malungkot? Kasi we trust in others. We trust in ourselves. We trust in things. We trust in the weather. Alam niyo naman ang weather, nagtatanim ka, hindi mo naman alam kung makakaani ka dahil hindi mo alam kung biglang sasalakayin ng bagyo. Nagtatayo ka ng bahay, hindi mo alam kung matitirhan mo buong buhay dahil pwedeng mag-iba ng lindol. Nag-aalaga ka ng mga anak, hindi mo naman alam kung nandiyan yan hanggang pagtanda mo. Kung minsan, nauuna pa silang sumakabilang buhay. Nag-aasawa ka para may maasahan at sumaya ka, yung pala, magiging kalbaryo mo lang. Pero sabi, you are my shield. And I trust you completely because only God could be trusted completely. Mga sarili nga natin, hindi rin natin pwedeng pagtiwalaan ng ganap. Kasi may mga kahinaan din tayo. At bakit pwedeng sumaya ang tao? Kasi sabi nitong awit, you have helped me. Past tense. Lahat tayo napatunayan na natin kung paano tumutulong ang Panginoon. Kaya nga tayo nakatayo pa hanggang ngayon. Kaya ang conclusion niya, I will celebrate and thank you in song. Magdiriwang ako. Aawitan kita. Hindi lang ako basta magpapasalamat. May awit pa, may tugtog. At pag may ganun, siyempre, may indayog, may indak, may sayaw. Pero hindi mangyayari yon kung ang aasahan natin sarili, ibang tao o mga bagay-bagay sa ating paligid. God is your strength, not you, not other people, not things, not events. Not a good weather. Paano kung yung tinatawag na bad weather ang dumating sa buhay mo? God is constant. God is ever reliable. So pwede kang sumaya basta sa Diyos ka nakatuon. Be happy in the Lord because the joy of the Lord is your strength. Not your emotion, not your feelings, not even your thoughts. Yun ang ating damdamin, yun ang ating emosyon, yun ang ating mga iniisip ang nagpapalungkot sa atin eh. But the joy of the Lord is your strength. Philippians 4:4, always be glad because of the Lord. I will say it again, be glad. So, paano ako magiging masaya? Sabi niya, because of the Lord. Not because of what's happening in your marriage, baka nga lumungkot ka. Not because of what's happening in your body, not because of what's happening in the world, in your planet, in your little barrio or barangay. It is because of the Lord that you will be glad. Nehemiah 8:10, don't be sad. There is a special day for the Lord, and He will make you happy and strong. Kung hindi ka man happy ngayon and strong, may pangakong He will make you happy and strong. Kaya kung yung ating nararanasan sa sandaling ito ay hindi sapat para tayo pasayahin, ang ating tingnan ay yung pangakong He will make you happy and strong. Kumisa naman kasi yung ating talagang paligid, yung immediate environment, yung present time, hindi nakakatuwa. Pero ang pangako, hawak ng Panginoon ang kinabukasan at kasama mo siya pagdating ng bukas. That should make you glad. Be happy in the Lord because enjoying life is the best thing you could do with it. Binigyan ka ng Diyos ng buhay.
Nung binuo ka ng Panginoon sa sinapupunan ng iyong ina, binigyan ka niya ng buhay. Nung kayang sandaling binigyan ka niya ng buhay, iniisip niya, bibigyan ko ng buhay ang taong ito para may mapaglaruan ako, para may maparusahan ako, para meron ako mapalungkot. Hindi. Ang kalooban ng Panginoon ay para tayo sumaya, para lasapin natin ang lahat ng kagandahan na inilagay niya dito sa daigdig. So, ang dapat mong atupagin, kapatid, is to enjoy life, not problematize life, not solve all of life's mysteries and problems. You cannot. Ecclesiastes 3:12, I know the best thing we can do is to always enjoy life. Pag sinabing always, may sakit ako, nakahiga ako dito, anong nakaka-enjoy doon? O di, ipahinga mo. Marami kang oras ngayon na makipagniig sa Panginoon, manalangin. Pwede kang magreklamo na hindi ka makapag-basketball, hindi ka makapagsayaw, hindi ka makapamasyal kasi may kapansanan ka. Pero pag yun ang inisip mo, malulungkot ka nga. Pero pagka naman hinanapan mo, pinigaan mo ng pilit at kinatasan mo ng kasiyahan ng anumang sitwasyon, may makakatas ka. Because God is with you in every situation. Kaya kung nalulungkot ka, kapatid, madalas ikaw din ang may kagagawan niyan. Kung minsan dumarating, hindi naman talaga ikaw may kagagawa, nasunugan ka, hindi mo naman talaga sinunog yung bahay nyo, nasunog lang talaga. Nalugi yung negosyo mo, hindi mo naman nilugi at sinikap mo pang kasikasuhin. Pwede ka talaga malungkot, pero dapat sandali lang. Dapat maalala mo na may Diyos. Dapat maalala mo na mayroong Diyos sa kasama mo, saan ka mang hirap lumusong o saan ka mang saya umahon, nandun siya. At pag naalala mo yon, magkakaroon ka ng dahilan para lumakas ang loob, sumaya, at kung di man kagandahan ng kalagayan mo ngayon, ay may hinihintay kang pagliligtas, pag-aangat, pag-aahon sa iyo ng Diyos sa araw ng bukas. Because the joy of the Lord is your strength. Don't fight life. Mapapagod ka lang. Hindi ka mananalo na labanan mo ang buhay. Kung yan ang height mo, huwag mo nang labanan. Tanggapin mo. At mag-enjoy ka na hindi ka nauumpog lagi. Dahil hindi ka katangkaran. Kung ganito ang kulay ng iyong balat, ganito ang texture ng iyong buhok, ganito ang itsura mo, huwag mong labanan. You might want to enhance it a little bit, improve it a little bit so that you could be closer to what you really would like. But there is a limit to what you can do to what is given already. Kung ito ang palad mo, tanggapin mo. Ginusto mo na magtrabaho abroad, wala namang namilit sa'yo, liban na lang napilitan ka dahil sa economic situation. Pero hindi ka naman tinutukan ng baril para mag-apply at magpunta doon. O natural, may lungkot. Pero pinili mo yan. So habang nandyan ka sa oras ng lungkot, umimbento ka ng saya. Meron pa nga ako mga kilala, lalo't bagong-bagong salta sa ibang bansa, inip na inip, lungkot na lungkot. Lalo't hindi sobrang busy. Yung trabaho, maraming oras na pwede kang malungkot. Alam mong ginagawa niya, tinitingnan niya ang relo. Ang ginawa ng taong ito, yung sweldo niya sa isang buwan, dinivide niya kung magkano per day. Kahit off day, off from work. Tapos dinivide niya kung magkano per hour. And then dinivide niya kung magkano per minute. Kaya pag nakatingin siya sa relo, naiinip siya, 5 minutes, uy, kumita na ako ng ganun. Pina times 5 niya. Sumasaya siya. Huwag lang sana makatanggap ng text sa mga kamag-anak na biglang gumuho ang saya mo.
Dahil gusto nilang papakin yung kinita mo nung 5 minutes na yon. Pero makakaimbento at makakaimbento ka. Do not contradict nature. Lagi kong sinasabi, gusto mo garden wedding, huwag ka mag-schedule sa tag-ulan. Tapos wala kang gagawin kundi manalangin ng manalangin ng manalangin na huwag umulan. Tag-ulan yon, huwag mong labanan. Gusto mong magkaroon ng wedding sa garden na tag-ulan, edi ang ipagawa mong mga trahe de boda, kapote. Ang sapatos mo, bota. O di okay. Pero ipipilitin mong meron kang puting-puting hinihilang-hilang belo, tapos tag-ulan, nilalabanan mo yung nature nun umiimbento ka ng lungkot. Dapat sumakay ka. Tulad ngayon sinasabi, marami tayong mga fault lines sa earthquake. Yung bahay mo nasa fault line. Alam natin, hindi naman madaling maghanap ng ibang lote at magpagawa ng ibang bahay, no? Pero kahit mahirap yon, mas madali pa rin yon kaysa magdasal araw-araw na huwag kang kainin ng lupa. So gumawa ka ng paraan na hindi mo problemahin yung pang-araw-araw. So sabi mo, madaling sabihin yan, wala kaming pera, paano kami nilipat? Pero mas mahirap na lagi kang nasa peligro at nag-aalala. Hirap din lang at hirap, piliin mo na lang yung safer. Don't complain about life. Hay buhay. Hay buhay. Dapat ang tao nagpapasalamat habang buhay siya. Because to live is Christ. And then when your time comes, to die is gain. May asawa ka na. May nampa ako narinig. Buti pa, hindi dala ako nag-asawa, nakakapagsisi. Pero may asawa ka na. Given na yun. Umimbento ka na lang ng saya. Hanapan mo ng ikaliligaya ang buhay mo sa pagiging may asawa kaysa palakihin mo ng palakihin sa harap ng mata mo yung mga reklamo mo. In other words, do not contend with what you cannot and should not change. Change what you can, but accept what you cannot change para ka masaya. Sa ating sariling katawan, halimbawa, numinipis ang buhok mo. Kesa naman pagpilitan mo pang takpan ng mga 3 pirasong buhok yung buong ulo mo, edi tanggapin mo na. May charm din naman yan. May ganda rin. Bawat tao, bawat sitwasyon may ganda. Huwag nating labanan kasi dumadami ang ating stress. Being happy is the obviously better choice. That's why you should be happy in the Lord. Proverbs 15:13, happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Proverbs 17:22, if you are cheerful, you feel good. If you are sad, you hurt all over. And here, the word cheerful enters the picture. Hindi sinabing if you are happy, you feel good. Sabi, if you are cheerful. And cheerful is not necessarily happiness. It's just the way you carry your emotion. Pagaanin mo, imbes pabigatin, be cheerful. And when you are cheerful, you smile, may nagaganap na himala. Kung sa labas ay ngingiti ka at sisikapin mong totohanin, dibdibin, gawing totoo yung ngiti, pumapasok sa kalooban mo yung ngiti at nababago pati ang mood mo. Pero subukan mong manimangot. Kahit hindi naman ganun kasamaan yung sitwasyon, pag ginalit mo na yung sarili mo, lalo't naggalit-galitan ka na dyan, magagalit ka na nga at lalalayo ng lalala. Choose happiness. Choose cheerfulness. Hindi mo na mapapalitan yun eh. Hirap na hirap kang paliguan ng anak mo, binihisan mo, pagkatapos, ang likot-likot niya, natabig niya yung kung anong liquid, nabuhusan na naman siya, papalitan mo na naman ang damit. How can you be cheerful? Pag inisip mong, ay salamat, ang anak ko hindi paralyzed. Kasi kung paralyzed siya, wala siyang matatabig. Pero salamat, hindi siya paralyzed. At salamat, meron kaming gatas na natatabig.
At salamat may damit pang pampalit. At nakita mo sa relo, late na kayo, salamat may relo kami. Hindi ka naman mauubusan ng ipagpapasalamat kung gugustuhin mo eh. Pero hindi ka rin mauubusan ng irereklamo kung gugustuhin mo rin. Be happy in the Lord, because being happy is high expression of gratitude to God. Pagtanaw ng utang na loob sa nagbibigay yung masiyahan. Anak ka, inabutan ka ng magulang mo ng allowance. Look happy, be cheerful, and be happy. Dahil meron kang gratitude. Magpasalamat ka. Kahit hindi ganun kalaki ang binigay tulad ng gusto mo, magpasalamat ka. Una, may magulang ka. Magpasalamat ka at may ibinigay kaysa wala. Hindi yung binigyan ka, tapos kasimangot kang ganun. May niregaluhan mo, tapos nakita yung kulay, nanimangot na, hindi nagustuhan yung kulay. Magpasalamat tayo sa lahat ng binibigay sa atin. Because God does not owe us anything. So kung masaya ka at pinapasaya mo ang sarili mo, nagpapakita ka sa Panginoon ng pagtanaw ng utang na loob sa buhay na ipinahiram niya. Psalm 103, 1-2. With all my heart, I praise the Lord. And with all that I am, I praise His holy name. With all of my heart, I praise the Lord. I will never forget how kind He has been. So sabi niya, with all, paulit-ulit yung all, with all my heart. With all my heart, with all that I am. Ibig sabihin, all of me, including my situation, my condition. With all of me, even though may sakit ako ngayon, kasama yun sa situation ko, with all of me, with all of my diseases, with all of my difficulties, I will praise the Lord. Hindi conditional. Pag lang gusto kong nangyayari, doon lang ako magpupuri. Pag gusto ko lang yung amount na ibinigay ng magulang ko, doon lang ako magte-thank you. Pag gusto ko lang yung kulay na regalo sa akin na damit, doon lang ako magpapakita ng kasiyahan. No. With all of my heart, with all of my situation, I will be grateful for life. So be happy in the Lord, because being happy ministers to others. Sabi ng iba, eto po siya, minister of the gospel. Kaya ang tawag sa mga pastors, preachers, etc., etc., minister of the gospel. What is the gospel? The good news of salvation. The good news of life eternal. The good news that we are forgiven from sin and we can be happy. So everybody is a minister of the gospel. When your lifestyle shows people that you are saved and that you have a Savior. So we are ministers of the gospel. It is important to minister to people by making them happy, by encouraging to be happy, by being happy yourself. Romans 12:15, when others are happy, be happy with them. It's a ministry. Don't be a spoiler. Pag merong taong masaya, please, huwag niyong sirain ang saya niya. Dahil madalas, mahirap gumawa ng saya. Tapos nakagawa na siya, sisirain mo pa. Mamimintas ka pa. Yung pamimintas, yung pamumuna, inilalagay din sa oras at lugar. Hindi kung kailan tuwang-tuwa yung tao sa damit niya, kahit napapangitan ka, hindi yun ang oras para sabihin yun. Kasi salamat na lang, masaya na siya. Another time, another place. Pwede mong masabi sa ibang panahon na alam mo, yung suot mo ng isang araw, palagay ko may improve mo pa kung susunugin mo ang isinuot mo. Pero hindi nung habang suot ka, happy siya. Sa ibang oras na lang. Kasi nandun siya sa karurukan, lumilipad siya sa hangin ng ligaya, bigla mong babarile para malaglag sa lupa, para lang ipakita mo na may taste ka, para ipakita mo lang na mas marunong ka, mas magaling ka. That's unkind. Don't make it rain on other people's parade.
Yung pagiging masaya, ministry to others, kasi nakakahawa yun. Yung lagi kang malungkot at naninimangot at nagmumukmok, downer yon, nakakahila pababa sa mga nakakakita sa'yo. You cannot always be happy, but you can be cheerful. What is it to smile? Kahit ba malungkot ka, mahirap bang ngumiti? Isipin mo na lang, ministry mo yon sa iba. It is selfish to always be sad. Alam niyo yung mga taong laging malungkot, laging nagmumukmok, lagi mong aamu-amuin, lagi mong titingnan-tingnan, isasama mo sa okasyon, laging kain ka na, ayaw asikasuhin ang sarili, ayaw kumibo, halika dito, lagi mong isinasali sa conversation, ayaw magsalita, lagi mong tatanungin para kumibo. Alam niyo ba na selfishness yan? Parang lagi niyo hinahagis ang sarili niyo sa bintana at inoobligan niyo lahat ng taong saluhin kayo. Parang lagi niyong palulungkutin ang sarili niyo at tungkulin ang lahat sa paligid niyo na kayo'y pasayahin. Sobrang pagiging makasarili yan. May pananagutan tayo sa isa't isa na pagaanin ang buhay nila. Hindi laging tayo'y magpabigat. Kung nakita mo may kamag-anak ka, kaibigan na ang saya-saya, ang ligaligaya, kahit talagang nakatiming ka ng mangutang ngayon, ipagpaliban mo naman. Sumaya na nga siya. Alam niyo yung nagmamaneho kayo paakyat ng burol, ang tarik-tarik, ang hirap-hirap bumuelo, hindi mo haharangan yung sasakyan sa oras na yon para tumigil. Dahil baka umatras, baka hindi na makaahon. Hayaan yung makarating doon sa dulo at saka na kayo magbigay ng mga abala. Itinatiming yan. Kuminsan may asawa ka, lagi nalang malulungkutin. Alam nyo, napakalaki naman pabigat sa asawa nyo yun na araw-araw sinusuyo kayo. Araw-araw pasasayahin ka. Araw-araw yung mga reklamo mo pakikinggan, napakalaking pabigat sa kapwa yung maging malungkot. Kaya bilang tulong na lang natin sa ating kapwa, kahit hindi tayo ganoon talaga kasaya, we can at least be cheerful. Minsan kasi ang saya-saya mo, makikita mo bigla yung nanay mo, naku talagang nakaganyan. Kulang na lang naman pala ang allowance, dagdagan mo na lang para hindi laging malungkot. Kuminsan nga, naglulungkot-lungkutan na lang para lumaki-laki naman ang abot mo. So ganun din yun, kawawa naman yung nagbibigay sa inyo kung ang nakikita sa mukha nyo parang kulang. Minister to people. Hindi lang nabubuhay ang buong planeta para ka pasayahin. May tungkulin ka rin magpasaya ng iba. Be happy in the Lord because being happy is God's will for you. Not being sad. Ecclesiastes 9, 7-10. Be happy and enjoy eating and drinking. God decided long ago that this is what you should do. Dress up, comb your hair, and look your best. Life is short and you love your wife, so enjoy being with her. This is what you're supposed to do as you struggle through life on this earth. Work hard at whatever you do. You will soon go to the world of the dead, where no one works or thinks or reasons or knows anything. Ang sabi ni Solomon, habang nabubuhay ka, lasapin mo ang lahat ng pwedeng lasapin. So you are happy with your wife? Be with her. Isa rin yun siyempreng symbolism. Kung sino ba yung masaya ka na kasama mo, dalasan mong kasama siya. Liban na lang asawa siya ng iba. O may asawa ka ng iba. Pero kung ano yung magbibigay sa ng saya, yun ang paulit-ulitin mong gawin. Of course, it follows na iwasan mo yung mga taong laging malungkot kasi palulungkotin ka nila. Iwasan mo yung mga pintasera. Yung gandang-ganda ka sa nakita mong palabas, biglang nakita mo si pintasera, ang sasabihin niya sa iyo, yung pintas niya. May mga tao na hindi talaga sila liligaya hanggang hindi nila nasisira yung mood ng kapwa. Avoid such people. Ang tanong naman ng iba lagi, paano po kung asawa ko yon o nanay ko yon? Well, you cannot totally avoid them, pero pwede mong ilayo ng konti ang loob mo
to the point na hindi ka sobrang naapektuhan. Pwede naman kasama mo araw-araw pero inilayo mo ng konti yung loob mo dahil lagi na lang niya sinisira yung loob mo, di ilayo-layo mo ng konti. Now be happy in the Lord because God never leaves you. Hebrews 13:5, the Lord has promised that He will not leave us or desert us. Pumalis man ang iyong boyfriend, mawala man ang iyong anak, mawala man ang mga kamag-anak mo, kaibigan, tagahanga, andyan pa rin ang Panginoon. So why be sad? Why stay sad when God is with you? So ang nakakalimot sa Panginoon, yun ang lumulungkot. Ngayon, hindi naman abnormal na bigla ka malungkot dahil may dahilan. Pero abnormal na magtagal, malungkot dahil mayroon tayong Panginoon. Dapat itinataboy ang lungkot. Hindi yung pag kumakatok sa pinto ang lungkot, welcome, halika dito, tagalan mo ang pagstay mo dito. At may mga taong ganon. Hindi nga kumakatok yung lungkot, hinaharang pa sa kalsada para papasukin sa bahay nila yung lungkot. Umiimbento pa ng problema. Napakahirap makasama sa buhay ang ganito mga tao. Tiyakin yung mga kapatid na hindi kayo yun. Na pagka tayo papasok sa isang bahay o sa isang buhay ng tao, sumasaya sila, hindi lumulungkot. Papalapit sila, hindi paiwas. Dahil napakabigat nating kasama. At usually, yung mga mabibigat kasama, hindi nila nararamdaman. So, paano mo mararamdaman? Talasan mo ang pakiramdam mo. Kung gustong-gusto ng mga tao nandun ka, o nauobliga lang. Staying sad means forgetting God. It means forgetting that God is with you. Happiness is a feeling. It is an emotion dependent on events. Yang saya, umaasa lang yan sa kapaligiran kung nakakapagpasaya ang nangyayari. Therefore, it is shaky, it is unstable, it is unreliable dahil maraming pwedeng mangyari na nakakalungkot. So, hindi pwedeng ang happiness is dependent on emotion. Huwag niyong iasa sa nadarama ang saya. Happiness could be a decision, a choice, dependent on knowledge and faith, not on emotion, not on situations, not on conditions. It's dependent on knowledge. What knowledge? That you have a God, that God is always with you. And it is dependent on faith that God will not leave you or forsake you. Pag iniasan nyo ang kaligayahan sa damdamin, up and down, on and off, kasi ganoon ang damdamin. Pero pag iniasan nyo sa alam nyo tungkol sa Diyos, at sa pinananaligan nyo kung sino ang Diyos, hindi kayo iiwan ng ligaya. Hindi man laging tumataging-ting ang inyong halakhak, pero hindi naman kayo magluluksa na matagal. Psalm 43:5, why am I discouraged? Why am I restless? I trust you, and I will praise you again because you help me, and you are my God. No other, not myself, not other people, not physical things, not what happens around me, but you are my God. And because you are my God, I can be stable. I may not always be really, really happy, but neither should I be sad for long. Isaiah 61:10, I celebrate and shout because of my Lord God. His saving power and justice are the very clothes I wear. They are more beautiful than the jewelry worn by a bride or a groom. Yung pinakamagagara na yatang kasuotan ang talagang isinusuot ng ikakasal. Pero sabi nitong si Isaiah, ang kasuotan ko yung inyong kapangyarihan, yung inyong saving power and justice. Yan ang aking kasuotan. Mas magara pa yan kahit sa isusuot ng bride or groom. Ipinagdiriwang ko na ako'y may Panginoon at kayo yon. At dahil dyan, daig ko pa ang laging nakabihis ng pagkaganda-ganda. So mga kapatid, decide to be happy.
and decide to stay happy. Kung meron sa atin na alam nyo kayo malulungkutin, madrama, sensitive, laging may tampo, hinanakit, sama ng loob, madaling maging galit, ngit-ngit, puot, pagkamuhi. Sunod-sunod dyan automatic pag pinayagan mo magsimula. Change your mind. Be changed by the renewing of your mind, and you will prove what is the will of God and what is good and perfect and acceptable. But you begin by changing your mind. Kung ikaw ay sensitive, maramdamin, decide not to be sensitive. Hindi ka ganun kalaking star na ang mga bundo, ang lahat ng nangyayari ay magkukutsabaan para kapalungkutin. Minsan nga, hindi nila napapansin, nasaktan ka pala nila Sobra ka naman, akala mo naman laging lahat ng ginagawa ng tao ay parinig sa'yo, tungkol sa'yo. It's not about you all the time. Nagkataon lang na hindi kanya napansin dahil may problema siya o sobra siyang saya o nakalimot siya at abala. Hindi ibig sabihin na sinasadya kanyang palungkutin. Gumising siya nung umaga niya, sabi niya, palulungkutin ko nga itong si person A. Hindi ka naman niya laging iniisip. Huwag lagi maging sensitive. Nakalimutan ka ng tao, di alalahanin mo sarili mo. Ganun talaga yun. Marami ka rin namang nalilimutan Hindi ka naimbita sa lakaran. Bakit pag may lakad ka ba, iniimbita mo rin lahat ng tao? Di ba hindi rin? May pinipili ka. Ngayon, kung ikaw yung hindi mapili ng iba, ganun talaga yung buhay. Huwag mong personalin. Psalm 9, 1-2, I will praise you, Lord, with all my heart and tell about the wonders you have worked. God Most High, I will rejoice. I will celebrate and sing because of you, not because of others. Psalm 96:11, tell the heavens and the earth to be glad and celebrate. And allow, make, and keep others happy as well. Hindi lahat pwedeng maging preacher o minister in an official capacity, pero lahat tayo ministers of the gospel, ministers of happiness, ministers of positive feeling. Magtulungan tayo. Totoo, maraming dahilan para lumungkot, pero mas maraming dahilan ng mga anak ng Diyos para sumaya. At kung di man maging talagang masayang masaming kalungkutan, napakaraming karahasan ang nangyayari noon, ngayon, at sa lahat ng panahon. So the teacher observes that mostly in life injustice rules, that the powerful abuse the weak. So this is an indirect but a very inevitable lesson giving from the teacher. If the weak are always being oppressed, there is a practical thing that can be learned from this. Whenever you can, do not be weak. Kung lagi palang inaapi ang mga mahihina, sikapin mo huwag ka mahina. Kung laging kinakawawa ang mga mahihirap, sikapin mong gumraduate sa kahirapan. Be powerful yourself, then just be kind and be just. Walang kwenta ang kapangyarihan na hawak ng mga masasamang tao. Kaya dapat ang mga mabubuting tao ay nagiging makapangyarihan. Dapat ang mga mabubuting tao, ang yumayaman, sila ang nagkakaroon ng mga impluensya para magamit nila yon sa ikabubuti ng kanilang kapwa. Marami pong mga tao, reklamo ng reklamo, na lagi silang naaapi, lagi silang mahirap, lagi silang kawawa, pero hindi naman nila sinisikap na sila yung maging makapangyarihan. It was not said directly, but it is an inevitable conclusion that if there is so much injustice and you don't like it, you be powerful. That's why we like people of the Lord to be in power. We like people of the Lord to be leaders of business and industry, and as much as possible, leaders of government, so that we can maximize the possibility of justice prevailing in our midst. And of course, one becomes strong or powerful by making wealth, and then by being charitable. Be brilliant, and then be kind. Kasi ang karunungan ng kayamanan na hawak ng masama, nagiging salot sa kapwa. Kaya sisikapin dapat ng mga Kristiyano to be achievers, to be leaders, to be powerful. Ecclesiastes 4:2-3. And I declare that the dead who had already died are happier than the living who are still alive.
But better than both is he who has not yet been, who has not seen the evil that is done under the sun. Sabi po ng Contemporary English Version, I said to myself, the dead are better off than the living, but those who have never been born are better off than anyone else, because they have never seen the terrible things that happen on this earth. Sabi po ng ibang nagbabasa nitong chapter 4, ang lungkot naman ng buhay pag tinignan mo through the chapter 4 of Ecclesiastes. Pero totoo naman na maraming kalungkutan ng buhay. At hindi yun maiiwasan kung laging tatalikuran. Dapat nating kilalanin, alamin ang mga nagpapalungkot sa buhay at nasa ganoon mapagtagumpayan. Ang observation ng teacher, it is good to be alive. It is better to be dead, and it's best to be unborn. Siyempre po, ang Ecclesiastes ay tula. This is poetry, so meron itong tendency to exaggerate just to drive home a point. Natural naman, it's good to be alive. And life is a gift from God that at the point that we know it, it's good to be alive, and it's better to be alive than dead. And definitely, we all want to be born. Pero pag ang sinasabi dito, ganito, that it's good to be alive, better to be dead, and best to be unborn, what the teacher is suggesting is, life that is mishandled could be worse than not having life at all. Kaya nagiging malaki yung ating pananagutan na pagandahin yung buhay, lalong-lalo yung buhay ng mga taong umaasa, nakikinig sa atin at nai-influensya natin. Pero sinasabi dyan, ang isang indirect teaching that the human spirit exists before and after earthly life. Kung mabuting mamatay at nawawalan ka naman ng existence, bakit bubuti yun? Kaya sinasabi natin, to die is gain. To live is Christ, it's good. To die is gain, it's better. Pero sabi niya, may life yung spirit bago to ipanganak. Kaya the best is nang huwag nang ipanganak dito sa mundo. What the teacher is saying is that because the world is so corrupt, the spirit is happiest outside of this earthly life. Even that is before being born or after physically dying. What is the indirect teaching here? Do not love this world too much. Yes, it's good to be alive, but it's better to be dead. Sabi nga, invest ka not to be born at all. Hindi ka mababahiran ng kasalanan ng mundo. Yung spirit mo nandun lang sa kabilang daigdig. Pero moot and academic for us to discuss that dahil ipinanganak na tayong lahat. Ang mahalaga na lang, make the most out of life and make sure that you go to God in your eternal life. There is a better world out there. There is a better world after this. Otherwise, Solomon will not be able to say, it's better to die. Ecclesiastes 4:4. And I saw that all labor and all achievements spring from man's envy of his neighbor. This too is meaningless, a chasing after the wind. Sabi niya, alam mo lahat ng ginagawa ng tao, ginagawa lang naman yun dahil naiinggit siya sa kanyang kapitbahay. So he observes that people work hard, people set high ambitions and achieve just to outdo others. Di ba? Kahit yung mga athlete, bakit sinisikap mo na makalangoy ng mabilis, makatakbo ng mabilis, makatalo ng mataas para ma-beat mo yung record? Ginagawa mo yun para matalo mo ang yung kapwa. Mabuti sana ng mabuti para madaig mo yung dati mong sariling performance. So marami nag-aaral para matalo niya yung first honor dahil second honor lang siya, kailangan siya yung maging first. Marami nagpapalaki ng bahay kahit hindi kailangan para mas malaki ang bahay niya kaysa sa kanyang kapitbahay. Maraming bili ng mga gamit na hindi naman kailangan para matalbugan niya yung kanyang mga kakilalang meron ding ganung gamit. Paliitan ng bewang kasi mas maliit ang bewang ni kumare, kailangan mas maliit ang bewang mo. Ganyan, pahabaan ng buhok, paputian kasi kailangan mas maputi ka kaysa dun sa labanos. So, hindi natatapos ang paghihirap ng tao. At sabi ni Solomon, this is meaningless. Why? Because we only wear ourselves out. Napapagod lang tayo. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Ano naman ang mapapalamon ay ikaw ang pinakamatalino, pinakamaganito. Sabihin ganon, we only make enemies. Because on your way to being the top, and on your way to the top, you have to outrun everybody else. You have to outdo everybody else. And we only cause others to be jealous of us when we succeed. And what's worse, when we become very competitive and we win, we only make others to be like us.
Gagayahin nila tayo, magiging competitive din sila. Kaya maraming buhay, hindi nakakagawa ng mga kaibigan, mga kagalit ang nakakagawa. Kasi lagi silang nakikipag-compete. Now, what's wrong with being very successful? What is wrong with being very big is that people envy you. And there's nothing worse than being envied. Being hated is better than being envied. Kasi ang gumagawa ng pinakamasasamang nagagawa, yung naiinggit. At napakahirap na ikay makainggitan. Kung magiging matagumpay ka, maging moderately matagumpay ka lang. Don't be number one. Bakit? Ang pinakamatataas na puno ang tinatamaan ng kidlat. Ang pinakamatataas ang narating, ang pinakamalayo at masyadong masakit ang nagiging bagsak. At hindi papayag ang mga tao na matagal na ikaw number one. May aagaw at aagaw niyan. So mahirap maging number one at mas mahirap i-maintain ang pagiging number one. Ngayon, kung likas na likas sa'yo, number one ka talaga without exerting too much effort, without destroying friendships, without destroying your soul, then be number one. Pero kung sobrang inuubos mo ang lakas mo para ka lang maging number one, it's better to be number two. Nakita nyo kahit sa mga gobyerno, pagka nagkakaroon ng mga coup, nagkakaroon ng mga revolusyon, ang binabaril o pinupugutan ng ulo o yung natatapon sa ibang bansa, yun lang namang top leader ha. Yung mga number 2, number 3, namumulaklak na naman sila under a new dispensation. Mahirap yung number 1. So you prevent being envied. You contain or minimize being envied. How do you do that? Do not flaunt your trophies. Huwag niyong iparada, ipagyabang ang inyong mga achievements. Dahil wala namang natutuwa kundi nanay niyo lang. Kumisa nga sarili mong kapatid, naiinis sa'yo dahil sobrang kang achiever. Sometimes the greatest envy comes from your kapatid, ha? Not from ibang tao. Kaya pinakamasasakit ang mga hidwaan ng mga magkakapatid, yung may mga malalim na mga inggitan. So how do you prevent being envied? Show some cracks. Show some imperfection. Let people know that you are suffering and they will enjoy it. Gustong-gusto natin yung wow, dalawang gandang artista, dream wedding. Magkakahiwalay din yan. You know why? Naiinggit ka eh. Ang sarap ng buhay nila, ang gaganda nila, kaya sa'yo magkakahiwalay. Kita mo na, nagkahiwalay. Tuwang-tuwa ang mga tao. May nalulungkot ba pag nagkakahiwalay mga celebrities? Diba? Yung ang gagandang babae, uy, mukha na siyang matanda ngayon, ano? Diba? Hindi na siya makangiti, siguro puro siya Botox. Every form of criticism is an expression of envy. Sabi mo, hindi naman niya dimple yung nasa pisngi niya, pusod na niya yan, ka-facelift. No? So, bakit mo siya binibisto? Kasi meron kang envy. Kaya kung kayo ang ganda-ganda, matutuwa ang mga kaibigan yung malaman na may hika kayo. Ang ganda niya pero may hika. You know, at least hindi ka na masyadong babatuhin dahil may hika ka naman eh. Pero kung ikaw are living a perfect life, people will hate you. Kaya nga may nabasa akong t-shirt, don't hate me just because I'm beautiful. Because it can really happen. So it's very, very important that when you're really achieving, huwag niyong i-flaunt. Pag yung anak mo laging honor sa eskwela, kung mo kailangang ikwento sa buong yung family reunion, walang matutuwa. Lalo yung mga pinsan niyang bagsakan ng bagsakan. Regalo naman ng regalo sa school yan. Sila nagregalo ng bakod, kaya honor yan. You know, hahanapan ka lagi ng istorya. So, never be perfect, even if you were. Because the world will hate you. No? So, lay low. Huwag kang tumanggap ng lahat ng mga bato ng mga tao. Mali yung sobra kang nagpapasikat. No? Yung mali yung sobra kang nagpapakita ng very nice life na naisin ng tao. Malungkot ka rin tulad nila. Ecclesiastes 4:5-6. The fool folds his hands and ruins himself. Better one handful with tranquility than two handfuls with toil and chasing after the wind. Sabi niya, alam nyo, you know, mabuti pa na isang dakot na lang ang blessing mo, pero tahimik ang buhay mo, pero kaysa dalawang dakot, tas ang gulo-gulo ng buhay mo. Sabi, puro ka paghahabol sa hangin. It is a big folly not to work and to starve and to be needy. That's why the fool folds
his hands and ruins himself. But it is another folly to work too much for more, but needless food anyway. Dapat alam ng tao kung kailan tama na. Kaya sabi, mabuti pa, konti lang yung hawak mo, pero payapa ka, kesa ang dami, pero magulo. At karamihan yung sobrang daming hawak, nagpapagulo talaga yan sa buhay. At hindi naman kung dumami ang pera mo, ibig sabihin dadami yung savings mo eh. Kasi dadami ang hihingi. Dadami ang mangungutang. Dadami ang aasa sa'yo. Ang ending mo rin kulang at kulang. Masama ka pa nga matapos ka magbigay ng pagkarami-rami. Sabi, huwag masyadong damihan. Katulad kung may asawa ka, nagtatrabaho abroad, nagkaroon na kayo ng konting kinita, konting savings, konting puhunan, tama na. Kasi papatagalin mo siya ng papatagalin doon. Lalo ka lang hihinga ng mga kamag-anak mo. Kasi computed nila, pati exchange rate, no? Nung pera na kinikita ng asawa mo. Little food, whatever food may be, enjoyed in peace is better than much food earned from overwork, or earned from envy, or earned from making others envious. Yung bahay mo na hindi pinakamalaki sa bayan, tama na yun. Besides, too much food will only make you fat. So too much blessing will only make you miserable. Ang dami mong babantayan. Kung may isang bahay ka, tama na, naging dalawa. Dumadami binabantayan mo, naging tatlo. Pag may bagyo, ang dami mong tatawagan, ang dami kang katiwalang kakausapin, gumuguho ba yung bintana, natatanggal ba yung bubong, tapos wala namang ginagawa yung mga bantay mo doon, kundi sumalakay at sila yung magparte sa mga bahay mo. It's pointless to have so much more than you need. Kaya sabi ni Solomon, magpakatalino kayo. Hindi laging mabuti na sobrang daming hawak. Hindi na kayo mapapahingan yan. Ecclesiastes 4:7-8. Again, I saw something meaningless under the sun. There was a man all alone. He had neither son nor brother. There was no end to his toil, yet his eyes were not content with his wealth. For whom am I toiling, he asked, and why am I depriving myself of enjoyment? This too is meaningless, a miserable business. And that's why, because many people overwork. Many people overproduce beyond their needs. Yung binigay niyang example, tao na wala namang umaasa sa kanya at wala naman siyang mga kamag-anak, trabaho pa rin siya ng trabaho. Maraming ganun eh, walang tigil ng katatrabaho, lampas na sa pangangailangan nila. At meron naman mga nagtatrabaho pero hindi nila ine-enjoy yung kanilang pera. Merong ang dami-daming pera, ang dilim-dilim ng bahay, ayaw malang magbukas ng ilaw. No? Ilaw na lang ng cellphone ang ginagamit. Dahil nakakatipid. Puro tipid ng tipid. Bakit ka pa nga naman nagpakahirap kung hindi mo i-enjoy yan? At kung meron ka na ng pangangailangan mo, why work so hard at the expense of your personal freedom or liberty or happiness? Meron ako mga kilalang may mga very successful businesses. Tinatanong ko, bakit ayaw nyo ipa-franchise? Ba't ayaw nyo magtayo ng maraming branches? Sabi, kontento na kami dito, masaya na kami. Sasabihin siyempre ng mga business-minded, ay pambihira naman itong mga ito. Pero sila, masaya na sila eh. Bakit pa nila dadagdagan? Gugulo daw. Isa dyan yung The Original Buko Pie sa Los Baños. Di ba talagang pila-pila mga bumibili dyan? Pero pag dumilim, sara na sila. Kumikita tuloy lahat yung katabi. No? Padalangin nila, magsara na sana yung The Original para kumita na yung mga nasa tabi. Kasi matutulog na sila. Gusto na nila magpahinga. Marunong silang kung kailan yung hanggang gusto lang nila. Hindi yung nasasakim ka na magdagdag pa tayo sa Alabang, magdagdag tayo sa Nilaw, Batangas. Tapos ang dami mong binabantayan, ang daming taong kumukupit tuloy sa'yo, ang daming tao nag-i-strike, ang daming reklamo. Bakit mo guguloy ng buhay mo? Meron naman kasi may goal kaya sila dumadami. Meron din yun na magandang dahilan. Pero ang iisipin mo lang, ano ba ang gusto ko sa buhay? Anong kailangan ko? And am I already overpaying with time, with labor? Tama na ba dapat? What is important is to work only for what you need. Work only for what your loved ones need. At huwag na tayo magkolekta ng sobra so that you have time to enjoy what you have already collected. Moderation is always being taught in Scripture. Sa katunayan nga, ayaw ng Panginoon ng sobrang nagsisiguro sa malayo pa. Katulad nung pag umuulan ng tinapay mula sa langit, ang utos ng Panginoon sa mga Israelite nung siya nagpapaulan ng manna in the desert, get only what you need for the day.
Kasi uulan sa umaga, kuhanan sila ng mga kakainin nila. Ngayon, yung iba, dinadamihan nila, yung lampas pa sa kakainin nila. Nung gabi, nabulok na, inuod. Kasi sabi ng Panginoon, magpapaulan ulit ako ng blessing bukas. Ba't kailangan nyo itago yan? Kaya there is so much poverty because many people hoard. No? Yung kailangan na ng kapwa ngayon, hindi mo maibigay dahil nire-reserva mo pa sa next month. Now, hindi masama na meron kang konting paglalaan sa future, pero alam mo dapat kung hanggang saan lang yun. Kasi baka mamaya sobrang inilaan mo, nagdamot ka na sa kapwa, hindi ka na rin nag-enjoy, tapos bigla ka namatay, saan pupunta ngayon yung inilaan mo na yun? Kailangan talaga dyan yung act of faith. Na nananalig ka, na nandun pa rin ang Diyos bukas. Yung Diyos na nag-bless sa'yo ngayon, magbe-bless pa rin siya bukas. Although alam mo rin dapat na kung uso ka ngayon, malaki yung harvest ngayon, samantalahin mo rin yun dahil hindi laging gano'n ang panahon. Marunong ka rin, pero yung moderation, kailan tama na. Nobody can tell you, kayo lang dapat ang manalangin at isettle yung hanggang saan ang tama na. Ecclesiastes 4:9 to 12. Two are better than one because they have a good return for their work. If one falls, his friend can help him up. But pity the man who falls